ating lahat. Magandang hapon po, Binibining Kadalyo. Binibining siya din, panunahan mo ang ating panigulang panalangin. Pray. Ang unang nagaraan niya yan sa mga Lord, kami sa po nagpasalamat sa minang sabihin. Hindi ko mo kami para maging mo sa aming guluhaton, kabay nga often mo kami para sa pagsugod kagsa para at kagsa pagtapos ng sulinga guluhaton. Katawara kami sa mga salaon kung pinapasubo sa iyo sa buwan sa mga kasupang muna sa ngalalis ko ng luwasin niya. Inuulit ko, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po, Binibining Kadalyo. Bago kayo magsiupo, may gagawin muna tayong inercisyo pampatanggal ng antok. Okay. Alam niyo ba yung Olo Abaga? Yes. Okay, releasing. Ulo abaga, hawak dapi-dapi, tuhod-in, tuhod-in. Tang-tang abaga, hawak dapi-dapi, tuhod-in, tuhod-in. Tang-tang-tang-tang, hawak dapi-dapi, tuhod-in, tuhod-in. Tang-tang-tang-tang, tang-tang dapi-dapi, tuhod-in, tuhod-in. Tang-tang-tang-tang, tang-tang-tang-tang, tuhod-in, tuhod-in. Tang-tang-tang-tang, tang-tang-tang-tang, tang-tang-tiin, tang-tang-tiin. Tang-tang-tang-tang, 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 tang-tang-tang. Okay, bago kayo magsiupo, pakipurot ang mga basura na kakalat sa ilalim ng inyong mga. Yay! Babasahin ko muna ang layunin. Binibining sekretarya, may lumiban ba sa klase natin ngayon? Wala po. Magaling. Kung ganon, bigyan niyo yung sarili ng 3 palakpak. Babasahin ko muna ang ating layunin. Na ilalahad ang mga uri ng mapropasanayan sa pakikinig, nabibigyan kahulugan kung ano ang pakikinig at ang mga uri nito, na isasagawa ang ibig ipahayag ng banghay aralin sa pagtuturo ng layunin. Ang ating bagong noong nakaraang linggo, ano nga ang ating tinalakay, Binibining Banyares? Ang ating tinalakay ay tungkol sa wika. Binibining Donna, ano ang wika? Ang wika ito ay ating ginagamit sa pakikipagkomunikasyon at patuloy natin itong ginagamit para ito'y manatiling buhay. Okay, maraming salamat. At ako ay nagagalak dahil kayo ay nakinig sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, tatalakayin natin, bago ang lahat, may mga katanungan na nakalagay sa inyong upuan at ito ay inyong sasagutan. Binibining Banyares, ano ang napulot mo nga na tanong? Okay, ang napulot ko pong tanong ay ang sabi, ang pakikinig ba ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig? Okay, para sa akin po, ang pakikinig ay isang pagtanggap ng mensahe. Dahil sa iyong pakikinig may nakukuha kang informasyon, mga detalye, at kung ano ang narinig. Binibining Romano, Ang aking napulot na tanong. ay, ano ang iyong paraan kung ikay nakikinig sa iyong kausap o sa isang nagsasalita? In same way, ano ang iyong paraan kapag may nagsasalita sa iyong harapan na maging epektibo ang iyong pakikinig? Dapat ikaw ay nag-focus or nakikinig ng mabuti. Tama, binibining Donna. Ang aking nakuhang tanong ay gaano ba ka-epektibo ang iyong pakikinig? Ang pakikinig ay napaka-epektibo para sa akin dahil ang pakikinig ay ito isang paraan upang ako ay makarinig ng aking gustong marinig at mga mensahe na gusto kong makuha. Binibining Rodriguez. Aileen. Ang
tanong na aking napulot ay para sa iyo, gaano ba mahalaga ang pakikinig? Para sa akin, mahalaga ang pakikinig dahil ito ay daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting kalagayan. Maraming salamat. Ang ginawa ninyo kanina ay may kaugnayan sa ating panibagong paksa na tatalakayin ngayong araw. Ang ating paksa ay ang makrokasanayan sa pakikinig. May mga bahagi ang may mga bahagi ng tenga. Ito ay ang pakibasa. 13 butas. Ito ang butas sa labas ng tainga. Okay. Ang 13 butas, ito yung butas na makikita natin sa labas ng ating tenga na siya ang unang makarinig ng isang tunog na ating naririnig. Pangalawa, Tenga or tenga. pena. Ito ang bahagi ng tainga na nakikita natin sa labas ng ulo. Okay. Ito ang pena or tenga. Ito yung ating tenga na siya naman ang pangalawang maghahatid ng tunog, ng isang tunog patungo sa ating eardrums. Pakibasa. Tumpano or eardrum ay isang manipis na laman na nag-vibrates kapag tinatamaan ng tunog. Okay, once nga nakarinig tayo ng isang tunog, ito yung nagdadala ng isang tunog, ito yung makarecognize kung ano ang tunog ang ating naririnig. Pang-apat, Ossicles. Ang mga ossicles na binubigo ng hammer, anvil, stera. ito yung mga maliliit na buto ng ating tenga kung saan sila ang may malaking gampanin sa ating tenga. Ang panghuli, Batis or Cochlea. tonsilea. Cochlea ay isang spiral na bahagi ng tainga. Dito sa limang bahagi ng tenga, ito yung pinakapanghuli na siya ang may malaking gampanin dahil siya yung nagbibigay ng kung anong klaseng tunog ang ating naririnig. Siya ang nagproseso sa lahat. Ngayon, dadako naman tayo sa pakikinig. Pakibasa ng Libening Lola. Pakikinig, ito ay sa aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensory pandinig at pati-isip. Okay, sa pakikinig, ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe. Dahil sa ating pakikinig, naunawaan natin ang naisiparating ng mensahe o ng isang nagsasalita. Ano naman ang kahalagahan ng pakikinig? Pakibasa, Binibining Rodriguez. Ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwing pagbabasa. So dito naman sa kahalagahan ng pakikinig, mahalaga na mabigyan nating pansin ang sinasabi ng isang nagsasalita upang mas maging malawak o mas maunawaan ang sinasabi ng isang nagsasalita. May mga uri ang pakikinig. May tatlo itong uri. Ito ay ang diskriminatibong layunin, paglilibang na layunin, at kritikal na layunin. Pakibasa ng sabay-sabay ang diskriminatibong layunin. Diskriminatibong layunin, matutukoy ang magkakaiba ng pasalita at di pasalita ng paraan ng komunikasyon. Okay, dito sa diskriminatibong layunin, dito natin malalaman kung ano nga ba ang kanyang sinasalita, kung ito ba sa pamamagitan ng verbal or non-verbal. Kung ito ba kanyang, for example, yung kausap mo isang PB, so di ba mag-sign language ka or isang bulag, di ba yung ginagamit nila yung libro na may
Ngayon, ang pangalawa ay ang paglilibang ng layunin. Pakibasa ng sabay-sabay. Matulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o magsisipatiya sa namamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin na nagsasalita. Dito naman sa paglilibang ng layunin, dito nadadamayan or makisimpatya ang isang nakikinig sa isang nagsasalita kung ano ba ang kanyang nais iparating o ano ang laman ng kanyang mensahe. Sa kritikal na layunin, makipasa Binibining Ganyares, Kritikal na layunin. Gumagamit ng pagbubuo ng hinuha upang makabuo ng ganap na pag-analisa o pagsusuri sa paksang naririnig. okay. Dito sa kritikal na layunin, dito nakabase ang lahat. Dito mo maa-analisa kung ano ang nais iparating ng isang nagsasalita sa kanyang paksa o ano, dito mo mauugnay ang lahat ng iyong naririnig kung ano nga ba or tungkol saan ang kanyang sinasabi or nais ipapating. May mga elemento na nakaka-impluwensya sa pakikinig. Ito ay ang may apat na impluwensya na nakaka-impluwensya sa pakikinig. Pakibasa. Channel, paggamit ng instrumento sa paghahatid ng mensahe ay malaking tulong upang magpakaroon gaya ng cellphone, telepono, mikropono, radyo at iba pa. Okay, sa channel, ito ay isang paraan na upang maipabatid o marating ng isang tagapakinig ang sinasabi ng isang nagsasalita sa pamamagitan. Ang halimbawa nito ay ang cellphone, telepono, mikropono o isang radyo at marami pang iba. Sa kultura, di ba, magkaiba-iba ang ating kultura o paniniwala sa isang lipunan. Dito naman, ito ang dahilan din ng mabuti at di mabuting kawilihan sa pakikinig. So, kita namin din bawat isa sa atin may paraan tayo kung paano tayo makinig sa nagsasalita, kung ano ang ating mga pamamaraan kung paano natin pakikinggan ang isang sinasabi or sinasalita. Sa pangatlo naman, konsepto sa sarili. Ang tagapakinig ay may katalinuhang taglay na maaaring niyang magamit sa pagkontra o pagsang-ayon sa sinasabi ng tagapakinig. So, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong taglay na talino. Iba-iba man, ngunit ito ay isang nakabatay o nakataglay sa atin kung paano tayo sasang-ayon sa isang nagsasalita, kung tayo ba ay aayaw sa kanyang inaalok or tayo ba ay sasang-ayon ng lubusan. Sa pang-apat naman ay ang tinatawag na lugar. Di ba kung nalilito ka na, hindi mo alam kung ano yung gagawin, di ba pumupunta kayo sa lugar na gusto nyo yung tahimik, may peace of mind. Dahil ang tahimik na lugar ay nakakatulong upang maibsan or makapag-isip ka ng tama, wala kang ibang pinoproblema kundi ang iyong sarili lamang. Wala kang iniisip na iba, nakapag-concentrate ka sa iyong sarili. So, ito ang mapungkasanayan sa pakikinig. Ano nga ba ang limang bahagi ng tenga? 13 butas, tenga, tumpano, osikos, batis. Okay, madali. Ako ay nagagalak dahil inyong naintindihan ang ating panibagong topiko. Ngayon, papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ngunit, naubusan na tayo ng oras, ipagpalagay na lang natin na tayo ay tapos na. Para sa iyong dakdang aralin, para sa ating pagsusulit,
kumuha ng isang kalahating papel at sagutan ang mga katanungan. Ipagpalagay na lang natin ito na tayo ay tapos na. Para sa ating takdang aralin, basahin ninyo ang ating susunod na topiko. Tumayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Bili-bili kayo, Joy. Manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ng makakain sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso at iadya sa dilang masama. Paalam, class. Paalam.